Okay, sige. Tingnan natin Anay pala, anay Kasi yung second floor, kwarto lang ni Tatay Digong. Circular stairways, talaga parang bahay kalapate sa liit. Kaya naman, kahit anong sabihin nyo na diferensya sa mga Duterte, pagdating sa pangungurakot, wala kayong masasabi. Okay. Wala rin masabi mga kabayan. Saan napunta yung 51 billion ni Pulong? Saan napunta yun? Saan napunta yung confidential fund ni Sara Duterte na hindi niya may paliwanag? Ba't hindi? Sagutin mo yan, Harry Roque. Puro ka ngawa ng ngawa. Matino pa ba pag-iisip nitong si Harry Roque? O masyado na itong desperado na siya sa buhay niya, mga kabayan. Kasi wala Biro mo? Fugitive ka na. Okay. Sige. Mga clear. Pasok na natin dito ulit, Pasok na natin dito ulit. Wala daw masasabi. Wait lang, Okay. Pakita mo nga. Pakita mo. Hindi Yan. ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw puro naubos na. Ano yun? Paano yun, Harry Roque? Diba, Harry Roque? Marami nang ninako si Digong pero naubos na. Bakit nga ba naubos ang ninako ni Digong? Siyempre, maraming babae si Digong, mga kabayan. Kailangan niya itong supplyan ng kanilang pangailangan. Diba? Manyak ito Naubos na, kaya lahat ng illegal, mga kababayan, pinasok niya dito sa bansang Pilipinas. Kaya ganito nagkandalo-kulokong bansa natin dahil kay Digong. Nandyan yung pinasok niya yung kumikita siya kay Atong Ang sa iliga sabong na yan. Di ba? Kakutsaba yan kumikita si Digong. Kaya nga, nung imbestigahan nitong mga sabungirong nawawala, ay walang nangyari kasi sasabit si Atong Ang dyan kasi malaki ang kinikita dyan, bilyon daw sabi ni Digong. Yung kinikita nila sa Pugo, di ba? Puro illegal. Yung illegal drugs, di ba? Ang dami. Halos na. Tingnan mo, ano nangyari sa bansa natin ngayon, mga kabayan? Naging pugad ng masasamang tao. Lahat ng mga wanted sa mga bansa na sa Chinese, dito nagpuntahan. Welcome kay Digong kasi malaki kita niya di ba? Ganyan kagrabe, kalala ang bansa natin, naging parang naging impyerno ang bansa natin dahil kay Digong. Ito sasabihin mo, Roque, ang kapal naman ng pagmumukha nitong si Harry Roque, mga kabayan. Tuloy natin. Sabi niya, ang lakas ng loob talaga nito si Harry Roque magsinungaling. Sige, pakan mo. Sabihin nyo na kalapate. Kasi yung second floor, kwarto lang ni Tatay Digong. Circular stairways, talaga parang bahay kalapate sa liit. Kaya naman, kahit anong sabihin nyo na diferensya sa mga Duterte. Kaya naman, kahit anong sabihin nyo mga DDS, wala nang naniniwala sa inyo. Matitinong mga Pilipino, hindi naniniwala sa inyo. Kayo lang ng mga tanga ang naniniwala sa mga Duterte. Kasi mga tanga, mga bobo nga kayo yung pinapakitang bahay ni Digong dyan, front niya lang yun, na kunwari maliit. Pero sa likuran ng bahay niya na yun, nandun ang napakalawak na lupa. Nandun yung chopper. Kapag sinusundo siya ni Kibuloy, nandun. Napakalawak na lupa niyan dyan. Nagkukunwaring lang si Digong, mga kabayan. Magaling magdrama si Digong kung naging artista yung mga ito si Digong, mga kabayan, lagi itong bisaktor. Kaya naman yung mga anak niya, ganun din, magaling din magdrama. Magaling magtahi-tahi. Talagang ugali ng mga Duterte, mga kabayan, ang manloko ng kanilang kapwa. Hindi naman talaga sila naglilingkod sa bayan Sabi nga ni Kaper Silapid, hindi sila naglingkod sa bayan.
ang bayan ang naglingkod sa kanila. Oh, di ba? Sarap po. Kita mo naman ng buhay nila ngayon. Pasyal-pasyal lang sa daig itong magkakapatid na ito. Hindi nagtatrabaho. O tapos may mga kasama pang bodyguard. Lalo ito si Sara, pinapasahod ng gobyerno. Isang kinukuha siya sa pinapasahod niyan sa mga yan. Sa mga ano na yan. Hindi ba buwis ng taong bayan yan? Ganyan magaling mambudol ang mga Duterte, mga kabayan. Sige, pakan mo. Claire Claso, ikaw naman. Pagdating sa pangungurakot, wala kayong masasabi. Ay! Talaga kami masabi nung ito. Nung ito, wala kami masabi dito. Kasi inamin niya, nangurakot siya, tagnakaw siya. Kagulat-gulat yun. Kaya ako Bilang public servant na nakaw sa kaban ng bayan, naging presidente pa, talagang wala kami masabi, tungang. Ayan po mga kabayan ang naging malaking problema. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa pag-amin ni Digong na marami siyang ninakaw, ganyan na rin ang ginawa ng kanyang mga alipores. Wala na rin silang ginawa kundi magnakaw. Kasi hindi sila makakasuhan ni Digong kasi siya mismo magnanakaw. At saka mga bata niya yan. Kaya wala nga silang ginawa. Ang gobyerno ni Digong, mula sa kanya hanggang sa baba, puro pagnanakaw ang ginawa nila. Ayan. Nagkanya-kanya sila ng diskarte. Nakaw dito, nakaw doon. Yan ang naging problema ng maupo bilang presidente itong si Rodrigo Duterte, mga kabayan. Kaya ngayon, galit na galit sila dahil hindi na sila makakapagnakaw dahil si PBBM na ang nakaupo. At pinaiimbestiga na sila, kaya ganyan galit na galit sila kay Bongbong Marcos, gusto nilang pabagsakin. Dahil tapos na ang kanilang maliligang araw na panggagago sa mga Pilipino. Inubos na nila ang pera ng bayan. Hinahabol na sila ng batas. Kaya ganyan ang ginagawa nila ngayon. Gusto nilang pabagsakin si PBBM. Tuloy. Nga kami, talaga? Grabe. makalinis. Marami rin akong nanakaw puro na ubos na. So, wala na. O, paano yung sumunod? Paano si Michael Yang? Paano pinabayaan mo si Michael Yang? Si Atungang, paano? Yung kita sa isabong. O, yan. Anyway, balik tayo kay Hanilo. So, in other words, mga kapatid, ito sabi niya, ang bahay ni VP Sara, inuupahan daw, ay puno ng anay. So, ba't puno ng anay? Siyempre, mga kaklir, kung nasaan ang reyna ng anay, Nandun yung mga Lipores. doon sisiksik ang mga anay. Nandun yung kanyang mga minions. Eh, sino bang anay natin sa lipunan ngayon? Yung mga Duterte. Sino may numero unong anay? Bilang anay, alangka, buitre. Diba? Narinig niyo yun, mga Duterte. Mga buitre pala kayo eh. Tapos ang reyna ng anay, si Sara Duterte. Di ba? Nako. Talagang nagkandalako-loko talagang bansang Pilipinas simula nung naupo ang mga Duterte ito. Kaya, yung anay, pag reyna ka, bakit ba kailangan ng reyna? Para Ang reyna, mga klip, ang reyna, yan ang nagpaparami. kanilang colony. Kumbaga, sa termite colonies, Para kailangan may mapalawak clinic. ang kanilang colony. Siya ang responsable sa pagpangingitlog. Daily, kaya dumadami sila. 30,000. Para masustain ang colony. So, bakit lagi inaanay ang bahay ni VP Sara? Kasi nandoon ang reyna. Hari Roque. Binulgar mo kasi. Kung bakit maraming anay sa bahay ni Sara Duterte kasi nandoon ang reyna. Nako. No? Yayariin na naman itong si Claire Castro sigurado. Ulanin na naman ito ng mga DDS.
galit na naman ang mga didis nito kay Secretary Castro ngayon. Wag niyo sisihin si Secretary Castro, sisihin niyo si Harry Roque kasi siya yung nagbunyag niyan eh. Meron mo sabihin ni Harry Roque, maraming anay sa bahay ni Sara Duterte. Yung natural, kaya maraming anay, nandun yung reyna. Sabi ni Jose Claire Castro, nandun ang reyna, kaya maraming anay. Diba mga kabayan? Hanggang sa sunod mga kabayan, ito po ang Nards TV 51.